Isang residente ang sugatan matapos tumalon mula sa bintana ng kanyang bahay sa kasagsagan ng sunog sa barangay 123 sa Tondo, Maynila. Live update tayo sa unang balita ni James Agustin. James. Ivan, inimbestigahan pa ng BFP yung posibleng sanhi ng apoy na tumupok sa 500 bahay. Dito po yan sa barangay 123 sa Tondo, Maynila. Apektado ang aabot sa 1,500 pamilya base sa pagtataya ng BFP NCR. At sa ngayon, Ivan, idineklara na yung fire under control bandang 7:09 a.m. Ginising ng malaking sunog ang mga residente ng barangay 123 sa Tondo, Maynila. Mag-alas 2 ng madaling araw kanina. Sa laki ng apoy, itinaas ng Bureau of Fire Protection ng ikalimang alarma. Pumwesto ang mga fire truck sa Mel Lopez Boulevard. Ang ibang bombero umakyat sa bubong ng mga bahay para malapit ang makapagbuga ng tubig. Nagbayanihan din ang mga residente sa pag-igib ng tubig at pagsasaayos sa mga fire hose. Buwis buhay naman ang ilang residente sa pagtatanggal ng mga yero. Alas 13:30 na madaling araw, ganito pa rin po kalaki yung apoy na tumutupok sa magkakadikit na bahay. Dito po sa residential area sa Tondo, Maynila, gumapang pa po yung apoy doon pa sa ibang bahay. Kaya pahirapan ang operasyon ng Bureau of Fire Protection sa mga oras na ito. Matapos ang 1.5 oras, kinailangang itaas sa Task Force Charlie ang sunog. Nasa 100 fire truck ng BFP ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Lalo pa kasing lumaki ang apoy at kumalat pa ito. Kanya-kanya ng salba ng mga gamit ang mga residenteng nasunugan. Si Gina ilang damit lang nadala dahil biglaan daw ang pangyayari. May sinigawan kasi yung may sunog daw. Nag-ano kami doon, tignan namin kung ano ba. May sunog din. Kami, lumabas kami. Ito lang yung ano namin, dinala. Mahirap kasi walang natira. Ito lang yung nasalba namin, nagamit. Emosyonal naman si Rima Flor dahil wala siyang naisalba ni isang gamit. Yung mga anak ko, kasama ko, wala na rin nasalba. Kaya, kapit na lang sa Panginoon, wala na mangyayari. Nandyan eh. Biglaan lang eh. Kinilangan respondihan ng rescue team si Yuki na iniinda ang kanyang kaliwang paa na sumabit sa wire. Tumalon kasi siya mula sa bintana ng nasusunog na bahay para makaligtas. Kasama niya muntik matrap ang 3 taong gulang niyang anak na si Sakura. Pagkabukas ko, nataranta na ako. Ang nakita ko na lang kulay pula, tapos puro usok na talaga. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na yung anak ko. Tapos pagkatanaw ko sa bintana, may nakita ko isang lalaki doon na nakatayo, sinigawan ko. Sabi ko, kuya, isaluhin mo anak ko. Tapos pagkasalo niya, ako po, no choice na tumalon na rin po ako. Nananawagan ng tulong ang mga residenteng naapektuhan. Lumalapit po kami sa inyo, sana tulungan niyo kami. Dito kami sa barangay 123 na sunugan. Samantala, Ivan, sa mga oras na ito, hindi pa rin nadaraanan ang bahagi nitong northbound lane ng Mel Lopez Boulevard. Mula po yan doon sa kanto ng Moriones Street hanggang sa mga sumunod na kanto dahil nakapeso pa rin dito yung mga fire truck na rumisponde dito sa sunog. Yung mga residente naman po na naapektuhan dito sa sunog ay pansamantalang tumutuloy ngayon sa covered court ng barangay. Yan muna yung unang balita mula rito sa Tondo, Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News.